Nako po, eto na ang malungkot na sinapit sa loob ng kulungan ni Boy Corriente, Marcoleta. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Mga kaibigan, eto ko, mayroon pong hindi magandang nangyari dito po kay Boy Corriente, Marcoleta, sa loob ng kulungan. Kaibigan, isang like sa video na ito kung nagustuhan nyo po. Please subscribe my YouTube channel. Matindi ho. Grabe. Marami ang nagulat dito sa sinapit ni Boy Corriente, Marcoleta. Para sa lubos nyo po pangunawa, mga mahal kong taga-subaybay, huwag nyo pong kaligtaan. Panoorin ito, pakinggan ang ibabahagi ko po sa inyo. Nako po, magugulat kayo. Shoutout po sa lahat. At ngayon ho ay araw ng Miyerkules. Padaanan po natin ito ng kaunti. Pangatlong araw ng paglilitis ho ngayon. Dito po sa impeachment na ginaganap diyan ho sa Senado laban kay Sara Sayad Lustay Duterte. Abangan po sa next vlog ang mga kaganapan tungkol sa impeachment na ginaganap po diyan sa loob ng Senado. Ito po ang bigyan natin ng highlight. Ano na nga ba ang nangyari kay Boy Corriente, Marcoleta? Inaanyayahan ko po kayo, huwag niyo pong kaligtaan. Panoorin ito. Naku po, magugulat kayo. Shoutout po sa lahat mga kaibigan. Ito po, nako, yari na. Nagpalipas ng magdamag si Senator Dante Marcoleta. Sa ospital, nagpalipas ng magdamag si Senator Dante Marcoleta matapos arestuhin sa kasong plunder. Kailangan kasi pantayan ang palusugan ng 72 anyos na senador bago ilipat sa kogniban. May mula sa Quezon City, may express report si Camille Samontay. Camille, kung saan bang lagay ni Senator Dante Marcoleta? Ayan mga kaibigan, kumusta na po ang lagay ni Boy Corriente, Marcoleta? Iyan po ang kanyang malungkot na sinapit simula ho nang ito ay hulihin ng mga kinaukulan upang ikulong diyan po sa Rias na Bakal. At ito po ang sa hindi inaasahang pangyayari, ito po ang latest update sa kanya na nagkaroon po siya nitong tinatawag na ano ba ito, sakit o nagdahilan lamang, mga kaibigan. Ito po. Hindi nananatili pa rin si Senador Dante Marcoleta sa PNP General Hospital. Ayon sa polisa, iniinda pa rin ng 72 anyos na senador ang pananakit ng dibdib at batok. Kinumpirma rin ng PNP Health Service na dinalaw ni Vice President Sara Duterte si Marcoleta kanina alas 7:30. Sa ngayon, patuloy ang monitoring sa kalusugan ng senador. Ngayong umaga siya sumailalim sa lab test matapos mag-fasting kagabi. Hihintayin ang resulta ng lahat ng mga medical check-up ni Marcoleta bago siya palabasin sa ospital. Kahapon pa inihinda ni Marcoleta ang pananakit ng dibdib at ultra-pressure matapos arestuhin sa visa ng inilabas sa arrest warrant ng Sandigan Bayan Third Division para sa kasong pandarambong. Kasama rin sa naaresto ang mga kapwa-akusado na sina Mike Defensor, Joseph Espiritu at Aristo Telveray. Kaugnay yan ng 75 million pesos na campaign donation na hindi idineklara ni Marcoleta sa kanyang saligid. Ngayon po mga kaibigan ng latest update buhat dito sa News 5. Aba, ito pala ay nagkaroon ng sakit at sa ngayon po ay nandiyan sa isang ospital itong si Marcoleta at tinatapos pa ho itong kanyang kaukulan na pagsusuri sa kanyang pong pangangatawan at karusugan. Nako. Ay, ito ba ay may sakit talaga? Ito ba ay nagdadahilan lamang? Ay bakit kung may sakit ito? Ay hindi ka pa noon pa nagpa-check up. Sa bagay, given na ho yan, yung tumataas, lalo pa ganyang edad na ang blood pressure. Kaya lang ay may nakuha tayong impormasyon na mayroon pang ibang sakit na iniinda ni Boy Corriente, Marcoleta. Nako. Dapat naglagay ka din ng brace sa iyong liig at nagpa-wheelchair ka din, Boy Corriente, Marcoleta. Lumang tugtugin na ito yung mga banat nyo ha? Karamihan sa mga politiko na dinadampot at dinadakip upang ikulong. Tama, dumadaan sa standard operating procedure. Katulad niyang SOP na tinatawag na kinakailangan dumaan muna sa pagsusuri.
Ay chichikapin kung ano man ang dapat sikapin. Ba't itong kay Marcolita kakaiba? Lumabas sa maraming sakit. Baka sakit pati sa pag-iisip ay lumabas sa iyo. Diba? Sana naman huwag niyo po itong bigyan ng mga special treatment. Kung kayo man ay nasa hanay din ng mga iglesia, itong mga pulis na nandiyan po sa Camp Crame, ay gawin nyo lang po ang tungkulin, bagkus huwag nyo po itong titigan at tingnan. At kung tititigan nyo po ito, ay gawin nyo po din ang trabaho para ito ay mailipat sa lalong madaling panahon. Diyan ho, sa Rias na Bakal, sa Quezon City Jail, kung saan po siya dapat ipuno. Wala po dapat porque ba kasama nyo sa religion, ay ganyan lang ang pagtarato nyo. Huwag po. Ako po ay nagbibigay lang ng mga public opinion. So mga kaibigan, abangan po natin kung hanggang kailan ito magtatagal. Diyan po sa pagamutan itong si Marcolita, kaya't marami ho ang nagbibigay ng anumang public opinion na masama daw ang lagay ni Boy Coryente Marcolita. Kaya't malungkot ang sinapit, dinala sa ospital, ay sila ho ang nagpapasama ng lagay. Para bang yung kaunting sakit lang ng katawan ay sasabihin yung napakasakit para lang ho makumpine ito sa ospital. Tandaan po natin, baka ito nagasakit-sakitan lang. Mga kaibigan, suriin pong mabuti, mga kaibigan, at suriin din kung sino po ang nagsusuri dito. Baka ito ay kapwa niya, kasamahan din mga kaibigan diyan sa kanya mga pinaglalaban. Nako, matindi ho. Abangan po natin kung kailan po ito nililipat diyan sa tunay na kulungan sa Rias na Bakal na makakasama po ni Jingo Estrada, ni Bong Revilla at marami pang iba na sangkot po na nakakulong diyan po sa City Jail. Yan po ang malungkot niya sinabi. Buhay pa naman ho mga kaibigan at malakas, kaya lamang ho ay nagsasakit-sakitan daw ito. Kaibigan, isang like, isang share sa video na ito. Salamat po.